Ay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Munting kalaman nga pala. Nako, eto, nakakalungkot na balita. No? Nasa PRRD po ay hindi na pagbigyan sa ikatlo yatang interim release niya doon sa Dahig na Netherlands. No? Ang nakakalungkot nito, ako hindi ako DDS, aminin ko ulit sa inyo. Pero marunong ako magpahalaga sa bagay o tao man na kung saan nakagawa pa rin ng kahit papaano o hindi man kahit paano kalahating kabutihan para sa ikaunlad o sa bayan. No? Hindi kasi ako naniniwala na ikaw ay tao, generate ka mismo ng Panginoon na wala kang magagawa para sa mundong ito. Lahat tayo may purpose. Baka nakakalimutan ninyo may Diyos. Yan kasi ang hirap sa inyo eh. Yung puso nyo pinagdilim na ng politiko. Di ba? Nakakalimot kayo na may Panginoon. Dito eto sabihin ko sa inyo maghulos dili muna kayo. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, si Marcos, marami nagawang kabutihan yan. May nagawang kapalpakan din yan. Lahat, sino ba? Si Trillanes, may nagawang kabutihan yan. Di ba? May mga batas na pinatupad yan. Pero may mga kapalpakan din yan. Lahat tayo ganun. Lalo na kung presidente ang pag-uusapan. No? Kumbaga, isang proteksyon ng isang bansa ang gampanin ng isang presidente ng Pilipinas. Hindi biro maging presidente. Siguro ganun-ganun na lang sa atin. Di ba? Pero, ang masakit nito, hindi natin tignan yung katotohanan. Ang nakikita lang po natin, yung gusto nating makita at marinig. Di ba? Sample na lang ito si Pangulong Duterte. Maraming tumutuya. Nabuti nga sa'yo, diyan ka na nakulong. Nawala na yung puso natin nung araw na kung saan ang tao pagdapa na ay titigilan na. Di ba? Ibig sabihin, nawala na yon sa diwa ng mga puso ngayon ng mga Pilipinong iba. No? Kinain na sila ng kasamaan. Totoo yun. Di ba? Sinasabi nila, masama si Duterte, napakasama. Kayo, hindi nyo ba alam, mas masama ang walang kapatawaran sa puso? Kesa yung sinasabi nyo si Duterte, mas masama? Baka mas maligtas pa si Duterte kaysa sa inyo. Totoo yan. Baka mas maligtas pa si Duterte. Sabi ko nga sa inyo sipin na lang yung kasama ni Cristo sa krus. Maliligtas pa yun. Sa huling sandali, maliligtas pa yun. Di ba? Kesa dun sa dalawa na kasama niya. Di ba? Yun ang sinasabi ko po sa inyo, mga kababayan. Di ba? Huwag tayong mapangusga. Dapa na yung tao Di ba? Kapalitan niya, maraming mga pamilya na kesyo daw naapektuhan ni Duterte, maraming pinatay. Sige, pagpalagay natin pinapatay o nagpapatay. Ako naniniwala ako bahagi ng pagka-presidente ng isang bansa yan. Hindi lang Pilipinas. Maging sa iba't ibang bansa. Gampanin ng isang presidente na gampanan ng tungkulin niya, protektahan ng bansa, at kung may sakali man na may papatay, ay handa siyang mamatay. Kung sakali man may dumating na dilubyo na ang gugulo ay mga tao na mismo, di ba? Nasisira doon sa bayan o sa bansa na pinoprotektahan niya, kikilos na sila, di ba? Ganun talaga, tumakbo kang presidente, binoto naman siya, nanalo siya, di ba? So ano ibig kong sabihin? Gampanin ng isang presidente yan, normal yan, may namamatay, may napatay, hanggat maaari, wag. Pero kung yan ang kasi yan ang paraan ni Duterte. O sige, makukulong siya, ganyan-ganyan siya, nakulong siya, napagbabayaran niya. Pero yung tutuyain mo siya, na nakakulong na, buti nga diyan ka na mabulok, diyan ka na mamatay. Sa galit mo, nakalimutan mo yung kabutihan na ginawa ng tao. At huwag mo sasabihin na walang ginawang kabutihan si Duterte. O palagay natin sa isip mo, walang ginawang kabutihan si Duterte, no? Nagkakamali ka pa rin. Dahil sino paniniwalaan namin? Kayo o yung sinasabi ng Biblia na kung saan na lahat ng tao ay may nagagawang kabutihan? Sige nga, kayo kami maniniwala sa inyo? O sino mas masama ngayon, mga kababayan? Yung tumutuya kala Duterte, mga pinklawan, mga loyalista? Sino mas masama? O si Duterte, sino mas masama sa inyo? Ako, para sa akin, mas masama kayo. Di ba? Mas masama kayo. Di ba? Bakit? Ito sample na lang Si Duterte, marami na pa. Hindi ko sa pinatatanggol si Duterte Patas tayo dito Nakikita kasi natin yung limitasyon ng mga tumutuya kay Duterte, humahanggan na. Wala siguro sumasaway sa kanila. Bibigyan natin silang lesson lang, no? Si Duterte, marami na patay, maari. Inaamin niya, oo, sige. Pero sabihin ko sa inyo, yung bang nagnakaw sa kaba ng bayan, noong pa man, hindi pa pinapanganak si Duterte, may nagnanakaw na sa Pilipinas. Sa korupsyon. Bakit si Duterte ba nagpauso ng gobyerno? Hindi, di ba? Noong pa man, 1970, 80, palakas ng palakas ang korupsyon ng Pilipinas. Sa tingin mo, ano mas malala?
yung ginagawa ni Duterte na mga ito lang ha, overall na tayo, oo, masama pumatay. Hindi ko sinabing sige pumatay ka, hindi. Hindi ako pabor diyan. Pero masama pumatay, oo. Pero mas masama ba mangurakot o pumatay? Sa tingin mo? Ha? Sa tingin mo? Sa paningin ng tao siguro sa pamantayan mo parehas, hindi magkapareho. Pero sa pamantayan ng kung tutuusin sa bansang pag-uusapan at Biblia, parehas lang po yan na masama. Baka mas nakakahigit pa yung taong nanguha ng pera. Di ba? Mas nakakahigit pa yan. Kasi sa Biblia, may mga taong kumuha ng pera eh. Sa Biblia, may mga namatay kaagad nanguha ng pera. May treasurer, di ba? Si Judas, treasurer. Di ba? Baga, napagkatiwala. Alam mo yun, talagang pera na pag-uusapan din. Magkakambal kasi yan eh. Di ba? Yung nakaw ng pera. Kasi ang pera, diyan nabubuhay ang tao. Huwag mo sabihin hindi nabubuhay ang pera ng tao sa pera. Sige. Sino makakapagsasabi sa akin, ang tao hindi nabubuhay sa pera? Sige nga. Makakabili ka ba na ngayon sa Panginoon walang pera? Mamamalimos ka. Sige. Di ba? So ano ibig ko sabihin? Pag yung kinurakot, apektado, mas masahol pa sa kamatayan ang ginawa nyo. Pero anong ginawa? Hindi nila tinignan yun. Ang tinignan nila yung physical na kamatayan ng tao kay Duterte. Pero yung kamatayan dahil sa kurakot, yan, di ba, halimbawa, allegedly si Saldico, si Romualdez. Allegedly lang. Kung sakali sila kumuha ng pera, sino mas maraming pinatay? Si Pangulong Duterte o sila? Sige nga. Hindi lang ekonomiya, hindi lang tao ang pinatay nila. Maging ang ekonomiya. Pinatay nila. Maraming namatay sa baha, sa leptospirosis, sa mga nagkakasakit, sa mahihirap, naapektuhan ng baha. Sino mas maraming pinatay? Sino mas maraming naapektuhan hanggang ngayon? Sige nga. Sa tingin nyo, parehas lang ba sa inyo yun? Akin, pagkapantay lang yun. Kung titignan ko, ako ang pag-uusapan, makatao, humanity. Parehas lang ka-epekto nun. Di ba? Pero anong ginagawa nyo kay Duterte? Sinisingle nyo lang siya. Paano yung mga nagdodrogang tao na maraming pinatay? Ni minsan ba tumayo kayo para sa kanila, labanan sila? Dito lang maraming mga addictus, benedictus na pinatay, yung pumapatay sila ng mga dalaga, mga bata. Di ba alam yun? Marami silang pamilya, na hinohold up, eto, sinaksak, yung gwardya, binaril. Alam mo yun, dahil sa paggamit ng ni minsan ba? Tapos may mga pulis na namatay din sa war on drugs. Hindi lang sa panahon dati ni Duterte. Sa panahon ng iba't ibang presidente, marami naapekto ang pulis. Magi ang mga pulis nagbuwis ng buhay. Ni minsan ba tumayo lahat kayo ng mga nagsisisi kay Duterte sa mga yon para ipaglaban din sila? Yung may kaluluwa din sila. O bakit? Sasabihin nyo, mas marami kasing pinatay si Duterte. Bakit? Paramihan ba ng kaluluwang pinatay? Ano mas matimbang? Yung pinatay ni Duterte, alam ba lang allegedly yung nakapatay si Duterte ng libu-libong kaluluwa. O yung addictus benedictus, isa lang ang napatay. Papiliin kita, sino mas malala? Sige nga. Siyempre, pipiliin niya yung isa lang, yung maraming pinatay. Bugok. Parehas lang yun. Isa man o 1,000. Sa Biblia, isa lang ibig sabihin nun. Pumatay ka pa rin. Tandaan mo yan. So, ano ibig kong sabihin? Hindi natin sabi hindi panagutan ni Duterte. Ang sa akin lang, bakit hindi nyo rin sitahin yung mga taong kung saan hindi lang kaluluwa ang naapektuhan, maski ang pamumuhay ng mga inosente na maaaring ikamatay nila pagdating ng araw. Sige nga, nagugutom, nagkakasakit, mga pang-hospital, nadadat sa hospital, pakakulangan. Sige nga. Hindi ba parehas yan? Hindi, ako sa akin lang hindi ba parehas yan sa nangyayari ngayon? Hindi ko naman siya sabi pagtanggol si Duterte. Kung dyan na yan, kasala siya, inamin naman niya, hindi makukulong yan. Pero ang hirap lang sa inyo, ang nakikita nyo lang, yung gusto nyo makita kay Duterte. Hindi nyo tinitignan yung mga naapektuhan talaga ng totoong nangyayari ngayon sa ating panahon. Di ba? Marami. Mas marami niyang pinatay itong flood control ghost project kaysa kay Pangulong Duterte. Totoo, hindi. Di ba? Ayan, Ngayon, isa sa mga dahilan, ito, sabi ni Cristina Conti, alam mo, para sa akin, sabi niya, tigilan po natin ang bashing at pagmamaliit sa mga biktima ng mga kaanak nila. Tama naman. Kung may nabiktima man si Duterte ng mga kaanak na inosente noon, wag natin i-bash. Tama si Conti. Pero, sa akin lang, Miss Conti, sa akin lang sana naman magkaroon ng puwang sa puso mo na may kapatawaran. Para naman yung sinasabi mo, balanse, at mapansin mo rin yung hindi lang si Duterte.
Maraming mga politiko ang pumapatay, hindi lang pisikal, kundi yung pagnanakaw nga. Ganun din yun eh. Kaba ng bayan. Sana silipin din nyo yun. Di ho ba? Para kasi lumalabas si Duterte ang may makasalanan sa buong Pilipinas eh. Di ba? Siya na lang lagi. Huwag na pakawalan yan. Huwag na pakawalan yan. Yung harap-harapan na presidente nang urakot sa inyo. Hindi nyo sinasaway. Parehas lang yun ah. Sige nga. Oh, yun ang sa akin Yun ang ano ko. Ito pa. Sandali ito pa. Ayan Bakit 99% sure ako na hindi magagrant ang apela ni Duterte para sa interim release? Mayroong batayan para manatili siya nakakulong, 'di ba? Alam mo, kung talagang may may patas ka para sa tao, kung talagang may katwiran ka, totoo lang totoo may katwiran ka at may pag-ibig at tapang ang puso mo, papayag ka dapat dito makulong si Duterte. Hindi doon. Kasi pag doon, isa lang ibig sabihin paghihiganti. Hindi ko nakikita sa mga lumalaban kay Duterte, yan, yung mga pinklawan, ibang pinklawan, doon anya, mabulo ka na doon, diyan ka na, wag pakawalan si Duterte. Hindi ko nakikita. Na ipinaglalaban talaga nila yung mga naapektuhan kay Duterte. Hindi ko nakikita. Palabas lang nakikita ko. Pakunwari lang pabalat kayo. Hindi ko sinabi ikaw yun konti Baka kasama ka doon. Huwag mo isama sarili mo. Di ba? Hindi ko nakikita, hindi ko naramdaman. Kaya gusto nila makulong si Duterte doon dahil paghihiganti sa mga Duterte dahil ginipit sila yung panahon ng Duterte. May isa dyan na yung Bilibid Queen na kinulong ng gagalaiti siya. May isang channel na pinasara. Di ba? May isang ganyan-ganyan na apekto Duterte. Doon sila naghihiganti. Yung isa kinasuhan. Di ba? Yung Trilin yata, kinasuhan. Ganyan-ganyan. Na-mugshot, napahiya. No? Kaya ang dinadaan nila, ikaan niya, yung daming pinatay ng tao na yan. Hindi ko nakikita doon. Ang nakikita ko yung paghihiganti sa puso nila. Tandaan nyo yan. Dahil kung talaga mahal nila ang taong bayan, dahil ayaw nila pumapatay pala si Duterte, ayaw nila nagmumura, bakit ngayon yung mga korupsyon ngayon pinababayaan lang nila? Di ba parehas din yun? Bakit sa korupsyon ba wala namatay? Mayroon. Yung mga baha na leptospirosis, mga nalunod, asa na? Sige nga, magkasaya magsabi. Ikaan niya yung mga baha, 3 lang namatay, 2 lang na leptospirosis. Bakit? Paramihan ba ito namatay? Paramihan ba ito? Ganun ba ang hatol nyo sa isang kaluluwa ng tao? Kung mas marami, mas lamang. Mali ka dyan. Siguro sa paningin ng tao, ganyan. Pero sa paningin ng lahat-lahat, overall, pati sa bundong ito, pati ang Panginoon Diyos, parehas lang yun. Di ba? O sino mapagkapag-imabaw ngayon? Di ba? Hindi, ito, ini-explain ko sa inyo kasi baka naliligaw kayo, baka nakakalimot na kayo. Diba? Ito pa. Ayan, hindi na pagbigay si Tatay Digong. Alam mo, nakakaawa. Hindi ito tataka sa tingin ko. Sabi niya ni Rowena Guanzon hindi ako pabor sa ilang bahagi ng war on drugs mo. Ako rin, hindi ako pabor. At alam ng lahat na pero nung subukan kong mag-ikot sa ibaba ng kausap ng mga ordinaryong tao, ramdam nila ang kaibahan, lalo na ang kapanatagan na pamumuhay ng maayos ng panahon mo dahil sabi nila bumalik na naman ang mga kriminal, walang kinakatakutan, nag-aabutan na naman ang mga droga kahit tanghalian tapat. Ngayon, hindi maintindihan ng elitista ang mga tao na may kasamang adik sa bahay o kapitbahay, lalo na kapag nagbebenta ng mga maski electric fan. Totoo yan, sinusuntok ka ng nanay at asawa para may bigay na pera pambili ng droga. Nang gahasa o bigla ng mga naksak, saksi, dahil wala na sa katinoan ng utak dahil sa droga. Ang tagal ko nang tinimbang ito dahil malungkot ako para sa mga inosenteng nadamay na kinamatayan at ang mga pangyayari, pero hindi ko pwede ipikit ang mata ko at takpan ang tenga ko sa mga istorya na rinig ko sa palengke, public transport, barbershop at kung saan-saan po, mga iskinita, ang dami yan. Ang sa akin lang, dito sana nakulong sa atin dahil sabi niya ni BBM, ang mga fugitive abroad na working naman ang illegal system na natin, kaya umuwi sila sa harapin ang kanilang kaso. Nakita ng administrasyon na ito na malaking tinik nila si Digong dahil itinatamaan sila tuwing binabanatan niya ang kalabisan ng gobyerno. Marami pa rin tagasunod, lalo na sa Mindanao.
Imbis na maghilo matapos ang resulta ay mas lalong magwatak-watak lalo tayong lahat. Ito, explain ko ha. Alam mo, sabi ng iba, bakit? Nung naging Pangulo ba si Duterte, natanggal ba ang droga? Natanggal ba anya ang droga? Hindi natanggal. Dahil sabi ko nga, walang perpekto. Maski ang pinakamagaling na doktor, hindi naman niya kayang gamutin ng pasyente ng perpekto eh. Maski ang mga computer engineer na pinamagaling, hindi naman niya kaya ayusin ng computer ng perpekto eh. Magi ang mga mekaniko eh. Walang perpekto. Kung hahanap ka ng perpekto, sa langit na yon, di ba? Pero ramdam mo yung ginawa ni Tatay Digong, di ba? Huwag mo sabihin hindi. Ngayon, kumpara mo sa ngayon, paano mo masasabi na ang ginawa ni Tatay Digong ay talagang effective ng panahon na yon? Dahil ngayon, sa panahon ngayon, kita mo, iskini-iskinita, pupunta ka sa bakery, madaling araw, lahat. Ano nangyayari? May holdapan, delikado buhay mo. Ayan na, tatambangan ka. Ang tatambang sa'yo, yung mga holdapper, kukunin cellphone mo. Tapos yung babae, sandadal, nihilahin doon sa isasako, makatagpuan na lang. Sige nga, minsan ba kinestyon nyo ang presidente na kung ba't nangyayari ngayon yan? Si Duterte, kung pipigain mo, ang mga napinsala niya, yung mga pumipinsala sa bayan natin. Pero ngayon, kinestyon nyo ba, miniminsan yung mga durugista na yan, na pinapatay isa-isa kababayan natin? Sige nga, hinihila yung babae sa kadiliman at anong ginagawa nila? Di ba? Tutulong-tulungan, alam niyo na kung anong ginagawa. Di ba? Minsan ba nagsalita kayo sa mga yan? Na itigil niya. Ang gusto niyo na itigil, tigil ang corruption. Tigil ang corruption. Hindi mabanggit ang pangalan. Minsan ba sumigaw kayo, itigil ang kriminalidad. Yung mga durugista, yan ang salo sa Pilipinas. May narinig ba kami isang beses sa isang pandinig nyo, kayong mga nadyaan na kumukontra kay Duterte, na sinabi nyo at inilabanan nyo ang mga durugista? Wala. Bakit wala? Dahil bakit? Baka takot kayo, pabalikan kayo. O baka naman, takot kayo, baka paglabas nyo, balikan kayo ng tinira nyo. Tama, mali. O ba't nyo titira yun? Mapagpinsala yun na. Ito, sabihin ko sa inyo, nung wala pa si Duterte, namiminsala na ang mga durugista, mga holdapper, mga rapist, lahat ng klaseng kasamaan, namiminsala na sa bansa natin. Namiminsala na. Minsan ba nagsalita kayo, gumawa kayo ng action laban doon? Sige nga, nagsalita ba kayo, tigil na yung ganyan? Nagprotesta ba kayo? May ginawa ba kayong batas? O isang batas man na talagang kahit paano humawig. Humawig sa, alam mo, talagang mas, hindi mo man papatayin, katulad ni Duterte, wala ba kayo nagawang action man lang na para yung mga yun matakot sa atin, matakot sa gobyerno? Wala. Dahil kung meron kayo nagawa, sana hanggang ngayon, hindi lumalala ang sitwasyon sa mga durugista, mga holdapper, lahat. Gets nyo, mali. Tama, mali. Di ho ba, mga kababayan? Tapos si Duterte, di ba, hindi ako naniniwala si Duterte kaya nyo inuusi dahil sa nakapatay siya. Inuusi nyo siya, tama si Guanzon. Dahil hadlang siya sa mga tao ngayon at iba naghihiganti. Tingnan nyo papayag ka, anak mo Gen Z, anak mo medyo millennial na, nakarating na sa millennial stage. Medyo, yung mga edad 25, 27 years old, mga ganyan, payag ka, anak mo sa gabi, uuwi na madaling araw, hindi mo alam kung ano na ginagawa niya. Ano mga risk sa mga anak mo? College na anak mo, tatrabaho na halimbawa, pwede siya ma-hold up, pwede siya mahihatak, kung dalaga, pwede siya mahila, pwede siya, kakaba dibdib mo, ano pa, pwede siya matangay ng barkadang masama, pwede siyang gumamit, pwede siyang, alam mo ba saan nagpupunta anak mo? Alam ba sa mga bar, anong ginagawa sa mga bar? Nagpa-party-party, ano ba, yung mga nasa bulsa noon? Yung mga nasa bulsa ba nila, lighter lang, saka posporo o sigarilyo? Alam nyo ba, check nyo ba, kung ano, baka naman, ang mga nasa bulsa noon, mga halaman. O kaya yung mga alam nyo na, ano? O yung mga party, alam nyo na. Baka yun, nadadamay na anak mo. Di ba? Wala na kasing takot yun nasa paligid. Hindi mo ba naisip yan? Hindi mo ba naisip yan? Baka isang araw anak mo na ang nabiktima o kaya biktima. O kaya nang bibiktima na anak mo. Totoo, real to. Kahit anong relihiyon to. Ako marami akong kaibigan na iba't ibang relihiyon.
Napapahamak sila dahil sa impluwensya ng paligid. Iba na ang mukha ng kasamaan ngayon. Tandaan nyo. Dati ang mukha ng kasamaan, yung barilan lang, hayagang gumagamit, saksakan. Ngayon, iba na. Kabutihan na kunwari ang kasamaan ngayon. Di ba? O opera ka na maganda. O ito, aligaan niya, may trabaho ka na, ganyan-ganyan. Kapalit naman nun, ano? Di ba? Kasamaan. Bakit? Anong malalim? Anong ibig kong sabihin? Bakit ganito? Di ba? Ano ibig kong sabihin? Ha? Anong malalim? Malalim naman tayo eh. Sa panahon ni Duterte, kahit papaano, ha? Isa tong salaan. Alam mo yung salaan? Alam mo yung kalamansi? Di ba pag kalamansi, pipiga ka ng buto, kukuha kang salaan, di ba? Para saan? Para hindi sumama yung buto sa katas. Tama? Si Duterte, ang turing ko sa kanya, isang salaan. Although, pag piniga mo yung kalamansi, may mga maliit na buto, sumasama pa rin sa salaan, lumulusot. At least nawawala yung mga buto. Sa panahon ni Duterte, yun ang turing ko. Nasasala ang mga durugista, nagiging protection natin ang Duterte. Minsan lalabas ako, pupunta akong Laguna. Ha? Walang masama sa akin eh. Gabi, ang sarap dumaan. Dahil alam ko takot sila sa namumuno sa Pilipinas ngayon. Although nakakagawa pa ng iba, may nakakalagpas pa rin parang salaan. Sabi ko nga, hindi naman perfecto lahat eh. Although may gumagawa pa rin. Tatapat lang talaga sa pandemic si Tatay Digong eh. Kung hindi tapat sa pandemic to, katapusan na lahat ng durugista, pati mga kurakot. Di ba? Ang hirap magpatupad sa isang tao na sasabihin mo, ha? Na ayoko ng kurap. Pero siya kurap. Ang hirap nun. Naniniwala ako hindi kurap si Tatay Digong. Dahil siya mismo talagang saka nagbababala si Saldi ko. Pag si Tatay Digong nakaupo dyan, bibigyan ng araw yan. Saldi ko, 5 araw umuwi ka na. Pag hindi, di ba, alam mo mga ganyang banatan, umuwi eh. Di ba marami sa Tatay Digong sumusuko? Sabi ikaan niya sa panahon daw ni Marcos ngayon eh, first time na may nagsoli ng pera. Aba, natuwa ka pa? May nagsoli ng pera? Hindi dapat ikatuwa kung may nagsoli ka ng pera. Di ba? Dahil ang pagsosoli ng pera, ibig sabihin may nakawan sa panahon mo. Payag ka ba? Yung sinoli sa'yo, kakarampot sa kumpara sa ninakaw? 1 trillion na ninakaw? Ang sinoli, 100 million, 200 million? Wala pang 1%, wala pang 2% ang sinoli? Okay ka lang kayo? Tuwan-tuwa kayo doon? Ang laki ng dinamage sa Pilipino? Yun ang sinasabi ko, silipin nyo. Silipin natin. Hindi lang si Pangulo. Pero tama si Guanzon. Hindi ako pabor sa ilang bahagi ng war on drugs. Ako rin. Hindi ako pabor. Bakit? Marami kasi namatay na inosente noon. Sa panahon ni Digong. Siguro biglaan kasi. Pero, mas lamang sa akin yung kagandahan na idinulot noon. Bakit? Para sa opinion ko sa Victoria, marami po nagtino. Di ba? Maraming mga tao natakot. Totoo. Di ba? O ngayon, alam mo ba yung anak mo sa nagpupunta ngayon? Alam mo ba, anak mo, gumagamit na ba? Tingnan mo, kapkapa mo sa gabi. Anak, ano yan? Baka may ano ka na, halaman ka na dyan. Di ba? Tataka nga ako eh. Isulong ang yung alam niyo na yung halaman na tinutukoy ko. Gamot daw yung gamot. May kaibigan ako, nagaganon. Yung halaman, alam niyo halaman. Hindi ako sinabing hindi ako tutol sa iba dyan Sa akin lang yung dun sa kaibigan ko tutol ako. Naghahalaman siya. Alam mo na kung ano yun. Gamot daw yung gamot. Gamot to, kaya ako gumagamit ito, gamot. Tinanong ko siya, ano sakit mo? Wala daw siyang sakit. Ba't nagagamot ka? Wala ka palang sakit eh. Hindi na paggagamot yan. Yan ay kalabisan na. At isang bagay na kalabisan, maaaring mauwi sa addiction. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ano sakit mo? Tinanong ko, wala siyang sakit. Wala ka palang sakit, ba't gumagamit ka? Ibig ko palang sabihin, yung pain reliever, umiinom ka na walang dahilan? Ibig ko palang sabihin, ganon? Yung pain reliever, ano rin yun? Yung mga antibiotic, umiinom ka ba ng antibiotic na wala kang sakit? Sige nga. So, ano yung purpose mo? Bakit? Dahil may benepisyo yung antibiotic na may gusto mong itama sa sarili mo, na tumama sa sarili mo. Ganon din yung halaman na yun. Di ba? Kaya hindi ako pabor sa nagsasabi lang doon sa nagsasabi na gamot daw yun. Oo, gamot yun. Doon sa mga talagang naggagamot. Nakakagamot talaga, proven na eh. Pero sasabihin mo, gagamot?
Yan mga kaibigan, sabihin ko sa inyo, dahil sa isang pinuno, sabi niya ng Biblia, kung ang isang pinuno ay masama, madadamay pati mga kababayan mo. Sabi niya, kung ang isang puno ay wasak, kung ano yung puno siya din ang bunga. 'Di ba? Nasa Biblia lahat 'yan. 'Di ba? Ano ibig sabihin? Kapag ang isang pinuno walang ginagawa, parang aksyon o isang takot sa mga durugista, sa mga mapang-maabuso sa bayan, hindi lang kurakot, sa mga masama, mga krimen. Pag walang isang leader na tumitindig para takutin sila, tandaan mo, maski yung mga mabubuti, isang araw gagawa na rin ng masama yun. Di ba, paborito kong linya lagi, yung kasabihan na ang isang bagay na hindi mo sinasaway, na alam mong mali, darating ang araw, isa ka na din dun sa ginagawa ng mga yun. Isa ka na rin sa nagkukonsinti kasi na hindi mo sinasaway. Sino ba dapat sumaway doon? Siyempre, ikaw leader. Na siyang ginawa noon ni Pangulong Duterte, hindi lang sinaway. Tinatanggal niya talaga yung mga nakakaperwisyo, mga kriminal, lahat-lahat na kasamaan, tinatanggal ni Pangulong Duterte. Nagets nyo ba? Siya sabi ko, eto pure opinion ko lang lahat to. Huwag niyong paniwalaan to. Pero pakinggan nyo. Di ho ba? Oh. Kumbaga dito si Conti kasi, parang lumalabas, kontra siya sa paglaya ni Duterte. Naiintindihan ko opinion niya. Pero ma'am, sana nadama mo yung mga sinabi ko. Pero yung kalagayan niyang trabaho niya, tama siya. Siya ang ICC Assistant to Counsel na November 28 to. Diyan pa niya trabaho niya. Pero sana yung puso mo, ma'am, dahan-dahan lang minsan sa pangahatol. Baka isang araw, ma'am, kamag-anak natin o mismong kadugo natin, mabiktima ng karahasan ng mundong ito at Pilipinas na minsan yun ang ipinaglaban ni Tatay Digong. Alam nyo, ba't ako nakapagsasata ng ganito? Dahil minsan na akong bibiktima, hindi ako. May mga kadugo akong nabiktima, dating matitino. Kaibigan ko matitino. Babae, lalaki matitino. Dahil sa panahon na kung saan maimpluwensya na ang mga durugista at mga masama, mga inuman, naapektuhan sila. At nakita ko talaga na ang kaibahan ng isang leader ni Pangulong Duterte sa ibang leader ng Pilipinas na ito. Na masasabi ko, sana pala si Duterte na lang ulit ang presidente. Dati ayoko kay Digong eh. Ayoko siya. Hindi ako didis pero dati ayoko kay Digong. Ang sinasabi ko kay Digong dati, ano yan eh, palamura eh. Yan ba sa religion, palamura ate, dapat tayo. Alam mo yung mga dati ganyan ako eh. Dapat, pero nakita ko yung palalakad niya, ayos nagustuhan ko siya. At isang araw, sabi ko sa kanya, yung mga durugista na yan, may pulis naman tayo, hulihin, huwag nang pakawalan. Kasi ang hirap kasi diba, minsan, yung mga durugista, makikita mo, nahuli siya. Makalipas na ilang buwan, nakawala na naman sa kulungan, di ba? Akala ko ba Nobel? Di ba? Makikita mo eh. Yung nakita ko, yung galit ko, nakita ko sa paligid. Yung mismong dati kong kasintahan nakita ko, year 2014. Year 2017. Yan, naging kami kasi 2014 eh. 2017, dati na yung kinakasama ko yun, wala na ngayon yun. Nakita ko, yung mga kaibigan niya gumagamit. Hanggang sa panahon na siya ay nabiktima na rin, umiinom siya, etc. Alam nyo na kung ano mga pinagagawa sa madaling araw, di ba? Halo-halo na yung kasamaan na nasa isip nyo, ginagawa na rin nila. Di ba? Isang araw sinabi ko, sana totoo si Duterte. Alam mo yun? Wala kang ibang tatakbuhan kundi yung kay Duterte. Yung batas eh. Duterte, ubusin mo sila. Yung anak, ang kapitbahay, inis dahil sa mga durugista. Wala kang ibang tatakbuhan si Duterte talaga. Baka kayo, yung lumalaban ngayon kay... Ako dati kasintahan ko na biktima dyan. Sabi ko, iniwalayan ko. Kasi marami ng bisyo eh. Marami ng bisyo. Pero yung mga barkada nun nakulong. Oo, nakulong. Hindi ko lang kung nagbago na yung girlfriend ko na yun. Na-impluwensya ng mga barkada niya. Yung dalawa doon nakakulong na. Bakit ako naging masaya? Salamat, may isang Duterte na kung saan kahit paano napaghiganti ako. Alam mo yun? Baka isang araw kayong mga lumalabang kay Duterte,
hanapin nyo. Baka isang araw sabihin nyo na kung kayo na ang biktima na dating pinagtatanggol ni Duterte, baka kayo na ang maging biktima ng mga durugista. Isa lang sasabihin ko sa inyo, maaalala nyo si Pangulong Duterte. Sasabihin nyo, sana pala, tama pala si Pangulong Duterte. Kahit ganun kasama ang pamamaraan niya. Pero tama pala, ako na mismo na biktima. Alam mo yung isang magulang na umiiyak na dahil yung anak niyang nursing na babae, kaisa-isang anak, tinumba, hinold up ng durugista para may pangganon lang. Umiiyak yung magulang. Anong sinasabi ng magulang? Kanino ako hihingi ng hustisya sa bansang ito? Pero yung nakaupo si Pangulong Duterte, nakita niya yung hustisyang hinahanap niya. Alam mo yon? Napanagot, nakulong. Di ba? Naramdaman niya eh. Naramdaman niya eh. Tapos, ako magulang. Kuwari, meron isa pang tao na ngunti ka na ma-hold up dahil tapos, bakit kasi mang-hold up ang tao? Alam niyo, dalawa lang yan eh. Una, kumakalamang sipmura. Pangalawa, gumagamit ng bisyo. Rare na lang yung mga nasa hospital yung kamag-anak kaya siya ng hold up. Ba't ka ng hold up? Kasi yung nanay ko nasa hospital. Di ba? Rare na lang yun. Pero kadalasan kaya siya ng hold up, kaya sila tumutumba ng mga tao dahil makagamit lang. Nagbibenta ng tanso sa mga poste para makagamit lang. Yan ba? Yan ba? May sumusugpo ba yan ngayon? Tanungin ko kayo. Ayoko husga ng ating namiminuno ngayon. Ngayon ba, may gumagawa para lisanin yan? Of course meron, mga kapulisan natin. Pero, tanong, may takot ba sila na nararamdaman sa gobyerno natin? Sagot kayo. Para sa akin, wala eh. Dahil kung may takot sila, tandaan nyo, kung may takot sila, hindi nila basta gagawin yan. Tulad ng sa panahon ng Pangulong Duterte. Oo, sa panahon ng Duterte, marami pa rin nakakalusot. Kasi hindi naman ganun kalakas ang ano natin eh. Dati pa eh. Lalo nag-pandemic, di ba? Oo. Kaya baka isang araw kayo lumalaban kay Duterte. Baka kayo na mismo ang maapektuhan ng kasamaan ng paligid sa Pilipinas. Na kung saan galit si Duterte. At kayo na isang araw nakasalang doon. Isa lang sasabihin ko sa inyo. Masasabi nyo sa puso't isipan nyo, tama pala si Duterte. Tama pala. Minsan pala dumaan sa buhay namin si Duterte. Tama pala ang ginawa niya. Di ba? So, pero bago tayo magtapos, may nakita akong isang video kung saan ayan o, ang sabi dito, former Sec Bello inalukan ng 1 billion para tumakbo sa Davao at kalabanin si Representative Ungab. Hindi ko alam kung totoo to. Pero, total money talk tayo, money talk pa rin to. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Eto ba, kung sakaling totoo, na inalok siya na 1 billion para tumakbo, saan kukunin yung 1 billion? Sa pera niya ba? Sa business niya? O sa kaba ng bayan kung saan tayo nagta-taxpayer nagbabayad? Ano pinagkaiba nito ngayon? Sa panahon ni Duterte sa panahon ng kurakot na taon? Di ba parehas lang? Di ba? $1 billion? Sa tingin mo, walang mamamatay niya sa 1 billion? Maaapekto ng taong bayan. Yung dapat kaukulan na mapupunta yung 1 billion na yan, hindi napunta. Malay mo sa health, mapupunta yan sa health. Namatay na yung pasyente. Dahil kakulangan dun sa ibinigay ng gobyerno. O hindi na napatupad sa tamang kalalagyan yung pera. Eh di ba ganun din yan? Pinaganda lang yung istorya. Kalaunan flood control, ghost project, baha, patay pa rin ang tao. Panoorin nyo maigi Hindi masyado marinig yung boses niya pero painggan nyo Ta-translate ko na lang yung konti. Pamintali na ni Senador Raul, hinangin niya lalangin Metro din ako sa kay BBM. Laging chairman ako ng BECO. Okay. Pero nung malapit ng eleksyon,
Pag malapit ng eleksyon, nilapitan ako. Sabi sa akin, Bebot, ah, bigyan ka namin ng 1 billion. bigyan ka namin ng 1 billion. 1 billion! 1 billion! Ang inalok sa akin. Inalok sa kanya. Tinataga, na ano ko, kasi yung volume ng boss niya, umi-echo baka hindi nyo marinig eh. Sabi ko, bakit? Sabi niya, bakit? Sabi sa akin, tumakbo ka. Tumakbo ka Davao. sa Davao. Kasi nag-isero ng Davao ng 1972 hanggang 1997. Kaya Matagal siyang kilala sa Davao kasi. ako, kalahati sa millenyo, kalahati gawin. At alam nila na aktibo ako hanggang ngayon sa Davao. So sabi sa akin, tumakbo ka sa Davao. Nung una akala ko, pinapatakbo ko para labanan si Digong. Yung una, akala niya, pinapatakbo siya para labanan si Digong. Yung pala si Ungab. Sabi ko, meron lang kayo. Barkada ko yan, 1964 pa. 1964 pa, barkada niya na sila Digong eh. Magkasama kami ng Davao ng 30 taon. 30 taon, magkasama kami sa Davao. Pagkatapos naging cabinet member niya ako, tapos Naging cabinet member niya ako. pala, ako ipapalaban niya sa kanya. Hindi, ayaw niya. Hindi sila hindi si Digong kalaban mo. Eh sino? Si Congressman Ungab Si Congressman Ungab. ng 10th District. Sabi ko naman na yan, kasi si Ungab, ako na yung Duterte. Hindi pala ko naliligabanan si Duterte. Sabi ko ganun. Saka, ang tagal ko na nawala si Davao ako. Hindi na pare, sabi sa akin. Tanggapin mo lang yung 1 billion. Tanggapin mo na 1 billion. Gastusin mo ang 100 million. May maiiwan ka pang 900 million. Gastusin mo ang 100 million, may maiiwan ka pa 900 million. Manalo ka na. Manalo ka lang. Pero sabi sa akin, kung sakaling manalo ka, Kung sakaling manalo ka, hindi problema. hindi problema. Hindi mo after 1 year, Hintayin mo after 1 year, i-appoint ka rin. i-appoint ka rin. Mamili ka ng cabinet position. Mamili ka ng cabinet position. Eh sabi ko, pasensya na po. Pasensya na po, sabi niya. Kasi unang-una kung tatanggapin ko yung 1 billion, saan ko ilalagay? Kung tanggapin ko 1 billion, sa kuya lagay. Wala naman ako maraming maleta. Wala naman ako maraming maleta. Ibig sabihin, nung panahon pala niya, marami ng maleta, uso-uso na. Alam mo kasi ang maleta na yan, dati pa naman yan, alam na ng mga politikong matitinag yan, anong matataas na politiko yan. By the way, ito na tayo, tapos na po tayo. Ang sa akin lang po, hindi natin minamalit si BBM. Marami nagawa si BBM na kabutihan at kagandahan sa bansa. Pero, tungkol sa nagawa ni Duterte para sa mga durugista, para sa akin, hindi nagagawa ngayon ng ating Pangulo. No. At doon ang nakakasama ng loob dahil sa panahon ng Pangulong Duterte na pagtatanggol niya, hindi ko pinisisi yung mga nabiktima. Yung mga nabiktima ngayon na nung kagahapon nanonood sa ICC, mga umiyak na magulang, nakikiramay din ako sa kanila. Dahil biktima rin sila ng sitwasyon Hindi ni Duterte. Ang biktima sila, although si Duterte ang nakapag-utos, na may mga inosente kasi namatay sa panahon din ni Duterte. At yung ata yung mga magulang na yung umiiyak. Kaya hindi natin sila masisisi, huwag natin sila i-bash. Sige, tama si Conti, huwag natin i-bash yung mga yon. Pero, hindi rin naman si Duterte may kasalanan din halos nun Kumbaga, biktima rin din lahat sila, tayo lahat, pati si Duterte, sa kasamaan nangyayari sa paligid natin. Yung mga durugista, yung mga killer, alam mo na lahat-lahat. Kung wala niyan, hindi naman a-action si Duterte. Pinagtanggulan talaga ng Duterte ang ating bansa. Nagkataon lang talaga, syempre may mga nadamay. Hindi kasi perfecto Ang overall, nagkasala pa rin si Duterte. Pero ang mas maganda nito, huwag mo nang tuyain. Huwag kang magalit. Huwag mo nang anuhin yung tao. Di ba? Ginampanan niya lang yung trabaho niya sa ating bansa bilang isang presidente, hindi bilang isang digong. Di ba? Kaya nakakaawa si Duterte kung tutuusin. Lahat tayo nakbiktiman ngayon ng mga durugista na hanggang ngayon, wala nagtatanggol sa atin. Kaya nga, palabasin mo yung dalaga mo madaling araw. Palabasin mo binata mo sa madaling araw. Ha? O, hanggang dito lang po muna tayo.
Paalam sa inyong lahat.